Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sana makasama tayo sa kanyang muling pagkabuhay upang ang ating buhay ay maging maligaya, masaya sa piling ng ating kapwa at ng ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Juan. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Noong madaling araw ng linggo, si Maria Magdalena ay nagtungong maaga sa libingan at nakita niyang alis na ang bato sa libingan. Kaya tumakbo siya kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus at winika sa kanila. Kinuha ang Panginoon sa libingan at di namin nalalaman kung saan siya nilagay. Lumabas ka si Pedro at ang nasabing alagad at nagtungo sa libingan. Magkasabay na tumakbo ang dalawa, ngunit ang alagad ay matuling nagpauna kay Pedro at taunang dumating sa libingan. At ang yumuko ay kanya nakitang nakalapag ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Dumating na kasunod niya Simon Pedro. Pumasok siya sa libingan at nakitang nakalapag ang mga kayong lino at ang panyong itinakip sa kanyang ulo na hindi kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Doon ay pumasok na rin ang alagad na unang dumating sa libingan. Tumingin siya at sumampalataya, sapagkat noon ay hindi pa nila natatalastas ang kasulatan na siya ay kailangan na mabuhay na maguli. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, una sa lahat ay gusto ko kayong batiin ng Happy Easter, sapagkat ang pagdiriwang na ito ay buong kasiyahan nating pinagdiriwang ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung tatanungin natin ang lahat ng mga players, ito man ay sa basketball, volleyball, tennis, softball, o anumang laro, tanungin natin sa kanila kung ano ang hindi nila makakalimutan na panalo sa tanang buhay nila. Yung pinakamaganda, yung pinakamatamis na panalo na talagang hindi nila makakalimutan at gayon din ng mga taong nanonood sa kanila. At ang isasagot lang nila, ito ay yung last second or last minute na panalo. Na para bang talo na sila. Actually, yung iba naglalabasan na, umuwi na dahil talo yung kalang team. Pero sa last second ay nanalo sila. Halimbawa sa basketball, 2 points ang lamang ng kalaban. Subalit, yung isang player, bago tumunog yung buzzer na katapusan ng laro, ay nakagawa ng 3 points. Kaya panalo sila ng 1 point. Ito yung pinakamaganda, pinakamatamis, at hindi makakalimutang panalo ng mga players. Minamahal ko mga kapatid, ito yung pinagdiriwang natin ngayon, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sapagkat akala ng marami, akala ng mga kaaway ng ating Panginoon, ay panalo na sila. Napatay na nila ang ating Panginoon. Napatay na nila ang sinasabi nilang kalaban. Subalit, hindi nila alam na mayroon pa palang isang chapter sa buhay ng ating Panginoon na pagkatapos ng kamatayan ay muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. At ang pinakamatamis, pinakamaganda at hindi natin makakalimutang panalo ay ipinagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito, minamahal ko mga kapatid, ang assurance na si Jesus ay tunay na Diyos. Sapagkat walang tao na maaring mamatay at sa kanyang kapangyarihan
ay mabubuhay niya ang kanyang sarili. Katunayan, ang lahat ng mga founders ng religion ay sinasabi lang, makapangyarihan yung kalang mga founder. Maganda yung kalang mga aral. Yung kanilang buong pagkatao ay napakaganda. Subalit lahat sila, pagkatapos ng kamatayan, ay doon natapos ang kalang buhay. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo, siya natapos sa kamatayan, subalit sa kanyang kapangyarihan, sariling kapangyarihan, ay nagawa niyang buhayin ang kanyang sarili. At itong assurance, minamahal ko mga kapatid, na itong sinasamba nating Jesucristo ay tunay na Diyos. Hindi tayo nagkakamali ng pagsamba sa Kanya, sapagkat siya ang tunay na Diyos. Siya ang anak ng Ama na ipinadala upang iligtas tayong lahat. At ang kaligtasan yan, ang kumpleto ng kaligtasan ay naririto sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Sinasabi nga ni San Pablo sa 1 Corinthians 15:14 na kung hindi namatay kung hindi nabuhay na maguli ang ating Panginoon, walang halaga ang lahat ng ating aral. Wala tayong ipapangaral at hindi natin dapat ipagpatuloy ang pagsamba sa ating Panginoon. Subalit, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, pinatunayan niya na siya ang Diyos at ito ang ipinangangaral natin, na yung sa kanyang muling pagkabuhay, doon naging ganap ang tunay niyang pagliligtas sa sanlibutan at sa ating lahat. Kaya't minamahal ko mga kapatid, ito ang katunayan at sana patuloy natin itong bigyan ng diin. Gawin natin na yung ating pagka-Diyos ng ating Panginoon ay i-defend natin, supportahan natin. Kaya ang gagawin natin ngayon, tingnan natin sa pamamagitan ng ating pagsagot sa mga tanong ng mga kalaban ng ating Panginoon at kalaban ng Christianity na gusto lang patunayan na ang ating Panginoon ay hindi Diyos. Una sa lahat, sinasabi na walang resurrection, walang muling pagkabuhay sapagkat hindi naman namatay si Jesucristo. Minamahal ko mga kapatid, nang ang ating Panginoon ay nakabayubay, naroon sa krus, nakadipa sa krus, ipinako sa krus, pinahirapan, unti-unting nawawala yung kanyang lakas, yung kanyang buhay ay unti-unting nawawala at nangihina. At nang siya ay sibatin ng isang kawal, ang lumabas sa kanyang tagiliran ay tubig at dugo. At sino mang nag-aral ng mga medisina, sila makakapagpatunay na kung ang lumalabas na sa isang tao ay dugo at tubig magkahiwalay, ang taong ito ay patay. Nang gabing yun si Nicodemus ay dumating doon sa punong pari at hiningi niya ang katawan ng ating Panginoon. Siya ay may daladalang kumot na puti at sa kumot na puting yan ay inilalagay yung mga herbs na yon. Doon sa mga herbs na yon ay ipapatong yung katawan ng isang patay ng ating Panginoon. At pagkatapos, ito ay babalutin. Buong katawan kasama ang ulo hanggang sa paa. At yung pagkabalot na yan, yung mga herbs na yon ang sisip-sip doon sa fluid na nasa katawan ng isang tao. Ito yung pag-iimbal sa mulong natin ngayon. Ini-injeksyonan ngayon o kaya ay gumagawa ng paraan para imbalsamo para yung katawan ng tao ay hindi agad mabulok. Lalong-lalo na kung may mga viewing yan, ni-imbalsamo nila. Ganon ang ginawa ni Nicodemus. Kaya kung titignan natin, minamahal ko mga kapatid, kung hindi patay ang ating Panginoon, nang hingin ni Nicodemus, mamamatay din siya dahil doon sa mga herbs na yon, na sisip-sip, matutuyo ang kanyang katawan. Pumunta kayo doon sa mga mommies at makikita ninyo, sila ay nakabalot.
buong buo, subalit tuyong-tuyo ang kanilang katawan. Ang second argument nila, tutungang namatay ang ating Panginoon at siya ay naroon sa libingan. Subalit sa Biblia rin ay naroon. Napakaliwanag sa banal na Ebanghelyo ngayon na si Maria Magdalena ay dumating doon sa libingan at nakita niyang nakabukas na yung batong pantakip ay naigulong na sa isang tabi at nakita niyang walang laman ang libingan. At doon sa ibang mga ebanghelyo ay sinasabi doon, isang anghel ang nagpakita sa kanya na nagsasabing, huwag kang matakot. Siya ay hindi patay. Siya ay muling nabuhay. Ang isa pang argument nila, nagkaroon daw ng kulog ng gabing yun, earthquake. At bumukas yung lupa doon sa libingan. At doon nahulog ang katawan ng ating Panginoon. Kaya walang nakita kinabukasan katawan ng ating Panginoon. Pero napakaliwanag sa banal na Ebanghelyo. Naroon sa libingan yung sinuot ng ating Panginoon, yung kayong lino na ipinantakip sa kanyang ulo at mukha ay naroon. Ano sasabihin ng ating Panginoon? Nang kumukulog na, okay, aalisin ko muna itong aking mga damit, itong pinagtakip sa akin, para kung ako'y mahulog man sa lupa, maiiwan ko ito. Ito'y napakalaking hindi maunawaan. Subalit ito ay nagpapatunay na ang ating Panginoon ay muling nabuhay. Walang earthquake, walang kulog, kundi muling nabuhay ang ating Panginoon. At ang huling argument ng mga kalaban ng ating Panginoon, sinasabi nila na binigyan nila ng pera, bribe, yung mga soldiers na nagbabantay. At doon ay sinabi nila, okay, kapalit ng pera ito, sasabihin ninyo na ninakaw ng mga alagad ang katawan ni Jesus. Sinasabi nga ni Santo Agustin, ito ang pinaka-stupid na argument na sasabihin mo sa pagkakataong ito. Sapagkat kung ikaw ay sundalo na nagbabantay, gagawin mo ang iyong tungkulin. Hindi ka matutulog para nakawin yung binabantayan mo. At kung ikaw naman ay gising, dahil ikaw ay sundalo, ikaw ay mayroong armas, hindi mo papayagan na kunin, nakawin yung binabantayan mo. Kahit minamahal ko mga kapatid, sa lahat ng argument ito ay nagpapatunay na mali sila. Walang basis yung kanilang argument. At dito yung mapapatunayan natin na tutunga si Kristo ay namatay, subalit muling nabuhay. Ano ang message dito sa atin ngayon? Napakahalaga, minamahal ko mga kapatid, sa ating kapanahunan. Sapagkat ngayon ay para bang wala ng selebrasyon yung iba sa Holy Week o kaya ay sa mahal na araw. Kung titignan natin, hindi na sila sumasamba doon sa Holy Week na yan. Dito nga sa Australia, ano ang pinakasikat na selebrasyon during Holy Week? Hindi yung mga selebrasyon simbahan, kundi yung Easter show. At doon sa Easter show na yan, tanungin natin yung organizers, mga organizers, kung ilan na ang pumapasok sa Easter show na yan, simula hanggang sa matapos. At sila nagpapatunay, hindi lamang libo, kundi mga milyong tao ang pumapasok doon sa Easter show na yan. At dito sa Easter show na ito, walang religious element na makikita ka. Naririyan yung mga halaman, naririyan yung mga hayop, naririyan yung mga palaro, naririyan yung mga bilihan, naririyan yung pagkain, naririyan yung mga fireworks. At katunayan, tuwing gabi ay may fireworks. Kahit ito ay yung Huwebes Santo na alam natin na naghihirap ang ating Panginoon. Biyernes Santo na alam natin na namatay ang ating Panginoon. Subalit naroon ang mga pinakamagandang fireworks na kanilang pinalalabas. At
sa linggo ng muling pagkabuhay. Sino masaya? Yung mga bata sapagkat naroon sila, pero hindi dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, sa taong ito ibigyan natin ng pansin yung isang bahagi ng banal na ebanghelyo na sinasabi doon nang dumating si Maria, nakita niyang na isa-isang tabi na, naigulong na sa isang tabi yung bato na pantakip sa libingan. Tignan natin ngayon ang ating sarili ngayong taong ito. May mga nakalibing sa ating sarili na dapat muling mabuhay. Dapat yung mga batong yun sa ating sarili, nagpapabigat sa ating sarili, ay dapat nating isa-isang tabi o alisin. Halimbawa ay yung libingan. Libingan natin sa kulang ng pagmamahal sa ating kapwa. Alisin natin yung batong yun na naglilibing ng kulang ng pagmamahal, pang-aapi, o kaya ay hindi pagbibigay ng tulong sa ating kapwa. Igulong natin yun upang yung ating pagmamahal, yung ating pagtulong sa kapwa ay muling mabuhay at makatulong tayo sa ibang tao. Igulong natin yung mga batong tumatakip sa atin dahil tayo nagkukulang ng ating pagpapatawad at pagtanggap sa ating kapwa. Tanggalin natin yung batong yun upang sa ganon muli tayong magpatawad ng ating kapwa, tumanggap ng ating kapwa, kahit sino man siya. Minamahal ko mga kapatid, kung magagawa natin ito ang patunay na tayo mismo sa ating kalooban, sa ating sarili, ay mayroong muling pagkabuhay. At ito ay ibinabase natin sa tulong at biyaya ng ating Panginoon na muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Minamahal ko mga kapatid, sa misa na ating dadaluhan ngayon, tingnan natin ang ating Panginoon ay muling mabubuhay at ang kaligayahang ito ang ibinibigay sa atin. Sana ang ating selebrasyon ng linggong ito ay base rin sa kaligayahan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon upang sa gayon, araw-araw, tayo ay muling mabuhay sa ating sarili, batay sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito ang mabibigay sa atin ng pinakamatamis, pinakamaganda, at hindi natin makakalimutan panalo dahil sa ating kaligayahan. Para dito sa Sydney ay meron po akong announcement pagkatapos ng aking blessing. Sana tignan ninyo. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito ang tanda na tayo niligtas niya. At para sa atin, ito ay magkakaroon ng kahulugan kung muli tayo mabubuhay sa ating sarili sa paggawa ng kabutihan. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo mamaya. Salamat sa Diyos.